alis siya ng mga tao. Ayun po na malaman na gusto ko landas yung magsasabi ng pagtatagpo namin, which is nangyari lang na hindi ko ina-expect din. Hi guys, time check po tayo ngayon is 10:30 na po. Naligo na rin po ako. Tapos nakapagluto na din po ako. Yes. Ayun po. Sa cellphone doon sa may Jesus, andun po yung asawa ko, kausap ko po. Until na wait ko pa rin po si Prince. Siset ko natin dito yung camera para mamaya po pagdating niya. Para tingnan niyo po kung anong ginagawa niya lagi pag dumadating siya po galing sa school. At nanonood rin po ako ng TV, yung kay Kevin na vlog. Guys, dyan na lang. Doon po ako uupo guys. Diyan lagi pwesto ko po yan lagi guys. Diyan lagi ang pwesto ko niyan habang nanonood ako ng TV. Hindi naman kami mga gwapo, normal lang kami tao, hindi kami naliligo. Yung toothbrush namin, 4 months bago palitan. Ayun, tapos pinapagsin nila kami, walakpan, Nakakaya ma'am, syempre kasi ma'am, hindi naman kami sanay ma'am na gano'n eh. Kumbaga ma'am, nasanay ma'am kami na naglalakad na chinelas or naka-short lang. Ano ko na kami, akala nila nang-i-snub kami. Ang hindi nila lang alam. Hiyang-hiya kami, paano ba namin sisimulan makipag-usap? Actually naman, hiyang-hiya nga kami, pinuntahan kami ng team ng KNJS dito. Hindi nga naman ako makatingin eh. So, ngayong araw may siselebrate natin yung birthday ko. Kaya naman tuwing may okasyon, hindi raw nila nakalilimutang mag-give back. Meron na sir. Nariyang namigay ng groceries at mamahaling cellphone. Parang nasa kanila ng araw ang lahat. Pero sadya pa rin, may kulang. Naliligo po siya ngayon, kaya wala po siya. May matinding Hintayin po natin dumating siya, diba? Nagkasakit sa puso ang kanilang ama. Kahit si Papa, hindi niya alam na may sakit siya. Kaya nung bumagsak si Papa, alam namin tapos na kasi umilalim sa table, pumurong na yung dila, tapos dumumi. Sumisigaw na lahat, tumatawag sa akin si Allen. Nagulat si Allen, biglang umano si Papa, bumangon na parang, ano nangyari? Na parang wala na. Sobrang apektado lang kami dahil nung time na naka-hospital si Papa, wala nang dumarating pera sa amin. Kahit ng teacher na ako nun, ang dumarating naman sa akin, sobrang kulang para mag sa hospital bills. Araw-araw naman umiiyak nun dahil syempre, kailangan kami makain. At wala din kami mapambayad sa hospital. Ang ginawa ko nun, nag-resign na ako bilang private teacher at saka plano ko nun, magbenta ng turon at lumpia. Doon, makakakita kagad ako ng pera. Hindi na ako maghintay ng kinsenas ka sa pwede na ako kumita kagad ora mismo. At habang ginagawa ko yung bala ko nang mag-apply sa public teacher. Kasi ma'am, di ba kapag public teacher ka, pwede kang mag-loan after 1 year ng malaking pera. At yun naman may iniisip ko na pambayad sa hospital ng tatay ko. Kaya hindi ko po akalain na parang makakatagpos kami that time. Dahil parang bawat galaw po namin, and anytime po, pwede nang mawala yung tatay namin kasi may kaning nga po yung tatay namin. Sobrang hirap po talaga. And that time din po, hindi na kami sinasweldo sa pag-vlog. Hindi po sinabi sa amin ng tatay namin na ituloy nila lang yung pag-vlog. Kahit pa paano, may nakikita kami yung potential niya. Doon din sa hospital na doon pumasok yung unang sahod namin, 5,000 pesos. Kumbaga po, siya po talaga yung unang naniwala sa amin. Sobrang hirap nung mga araw ko yun. Sobrang sa yung vlog ko. Pero anytime pwede mamatay tatay mo. Yung ibang tao akala nagbabakasyon kami sa Maynila. Hindi na nakaswero na yung tatay namin. 50-50 na yung tatay namin. Pero taong 2022,
binayaran namin sa funeral, halos nasa 140 to 150,000. Kung nagulat lang kami, yung kinita ng video mo na nasa 150,000. Hello guys. Ayan po yung cellphone. Naka-open po siya lagi. Hindi po yan pinapatay. Isang pinapatay ko lang po pag natutulog siya. Diba po napansin niyo po guys, doon sa unang kwento ko sa mga nagkaroon nga po kami ng di magandang nangyayari pas namin ng asawa ko. Kaya dumating siya sa point na ganyan na po siya. Hindi na po siya talaga naalis. Katulad ng marami nating Kasi mahirap po guys, lalo nag-iisa lang ikaw sa bahay. Sa maghapon, wala kang ibang kausap kundi TV, mahiga, magluto, parang ganun po guys. Tataka ko ba't lagi siya Yan, kausap ko po siya, naliligo ko siya mamaya. Buti naman po at nagkaroon sila ng cellphone dun sa trabaho niya na touchscreen po siya, pwede rin po may messenger. Dadala niya po yan sa trabaho. Kausap ko pa rin po siya kahit hindi niya ako nakikita, hindi ko siya nakikita. Ang importante, naka-open yung messenger niya. Anytime nakakausap ko siya, kung saan siya, hello, anong ginagawa mo? O ito, nagtatrabaho ako. Ikaw, nasan ka? Ito ako sa bahay, kasama ko si Prince. Parang nagmo-monitoring po kami sa isa't isa yung parang CCTV na din po. Yun po, para maibsan lang po siguro yung hindi ko po magandang nararamdaman kasi parang nagkaroon na po ako ng trauma dun sa nangyayari sa past niya po nung nalaman ko pong nagkaroon siya ng something sa iba, kachat sa iba. Nasasaktan po talaga ako. Kaya parang time na yun, na-trauma talaga ako guys. Hindi ko alam kung bakit sobra yung epekto sa akin, yung pag-epekto sa akin nung nangyari sa amin. Ano na po guys, nakalipas. nagsimula ng kumita sa vlogging at Magdadalawang taon na po. Pero hindi po siya mawawala sa akin. regalo sa kanyang ina. May isi-share lang po ako sa inyo guys. Dito sa bahay na to, niloan lang po namin to guys sa Pag-ibig. Siya po nag-loan. Kasi unang-una po, nakikitira lang po kami dun sa nanay niya. Matagal din po na panahon. Pero syempre, hindi ko na rin po magbanggit. Iba po talaga yung mayroon po kayong sariling bahay. Mahirap po, ang tawag dito? Sinisipon ako guys. Mahirap po makisama. Matagal na panahon din po ako nakasama hanggang sa nag-decide ako noong time na yun na mangupahan. Kasi hindi kami guys makapundar ng gamit namin kung habang buhay kaming ganun. Tsaka isa pa, may mga something din po kasi. Kaya nung sinabi niya kaysa mangupahan ako, ba't hindi ako maghanap ng bahay? Kaya yun guys, nakahanap po ako ng bahay na to. Parang 3 months to 4 months, pandemic po yun. Bago po patapos na po yung pandemic noon, bago ako nalipat dito sa bahay na to. Alam mo, na-turn over tong bahay na to. As in, dalawa lang din kami ni Prince. Wala na siya noon, umalis na siya noon. Wala kami gamit, wala kami higaan. Electric pa namin, maliit na sirana. Isang plato, isang tasa, kaldero po. Natutulog kami ni Prince dito lang po sa sahig. Wala pang kortina, kahit ano wala pa po. As in, zero po kami dalawa ni Prince. Pero mas gusto ko po yun kasi at least naging mapayapa po ako. Nagkaroon ako ng parang peace of mind na masabi ko na dalawa na lang kami, yung matutulog kami maghapon, okay kami, walang sisita sa amin, walang ganito sa amin. Kumbaga, as in, masaya ako nung time talaga na hanggang sa dumating din po yung araw na unti-unti po ako nagkaroon ng gamit, nagkaroon po ako ng utang po kami, as para na magkaroon kami ng unti-unting gamit po. Pangarap ko rin po kasi talaga na magkaroon ako ng sariling bahay na hindi man siya kalakihan, yung okay lang siya, na masasabi ko po, yung hindi po ako nakikisama. Yung
kami lang ng mga anak ko kasama. Dalawa lang po talaga kami ni Prince kasi yung may anak po akong 3 babae, mga dalaga na po. Madalang lang po rito sa akin. Anak ko po yun sa una. Madalang lang po talaga siya sa akin kung punta pag mga wala lang po talagang pasok. Kasi medyo malayo sila ng konti sa akin. Kaya kung tutusin, simulat sa pool, kami lang po talaga ni Prince sa lagi magkasama. Yung bunso ko na yung anak, kaya parang ano po siya sobrang lambing po talaga ni Prince sa amin. Sa lahat sa amin, pati sa mga ate niya, malambing po talaga siya. Kumbaga parang nabuhay na kami dalawang sagento, na ikot-ikot ang buhay namin. Kaming dalawa ng anak ko. Yes guys, si Prince din po guys, parang iisa lang po kami Matayog din po yung pangarap ng anak ko na yung bunso. Lagi niyang sinasabi sa akin noon, Mama, paglaki ko, nakakatuwa pa doon. Mama, paglaki ko, kasi araw-araw po kami na magkasama Kaya nasusubaybayan ko siya, nalalaman ko kung ano yung mga gusto niya sa paglaki niya, kung ano yung naging kahiligan niya. Hilig din po talaga niya guys kumanta. Maglaro po siya ng Roblox, ng games, yun po talagang kahiligan niya. Minsan nagugulat na lang ako, may mga bagay siya na ginagawa niya. Nakita ko, hindi ko po alam, pero siya alam niya po talagang gawin. Kaya minsan yung nakaupo po ako, lalapit sa akin niya. Mama, paglaki ko, gusto ko, bibili kita ng malaking bahay. Yun. Tapos, kasi alam na, bibili kita mama, na maraming alahas. Kumbaga lagi siyang ganon. Alam niya rin kung ano yung ikakasaya ko. Alam niya rin kung ano yung mga gusto ko rin sa buhay na mga pangarap ko din na nung bata pa na hindi ko natupad ngayon, na nagkukwentuhan kami, siya po nagsasabi na paglaki ko mama, ako ang bibili niyan. Parang lagi siyang ganun sa akin. Tapos lagi niyang sinasabi na mama, gusto kong pumunta sa lugar na may snow. Kasi sabi sa kanya, anak, mag-aral ka mabuti para matupad mo lahat ng bagay na yan. Tapos diba no guys, nagkaroon nga ako nagkasakit din po ako. Ngayon, sabi niya, mama, sabi niya, gusto ko po maging doktor paglaki ko para ako na lang po ang gagamot sa'yo. Ganun po siya guys. Alam mo, nakakatuwa po talaga siya. Kaya, sabi ko pagdating ako ng araw, sabi ko, anak, matutupad mo lahat yan, mag-aaral kang mabuti. Marami po akong gusto i-share sa inyo guys. Siguro sa mga sunod na araw na lang po mag-share po ako sa inyo para update po kayo yung mga ginagawa ko dito sa araw-araw namin buhay. Kanina umaga po, hindi ko lang po na-videohan yung paggising ni Prince. Dito na po kami sa baba natulog Kasi nga pag nasa taas po kasi, minsan tinatanghali po ako ng gising. Kaya kung dito sa baba, magsalang lang po ako ng sinay, hihiga-higa ako. Maano po, aakit pa ako sa taas. Kaya habang nanonood din po ako guys ng TV araw-araw, ganito lang po ako. Tapos wait ko lang po ang pagdating niya, mamaya po, darating po yun mamaya. Kaya hihintayin po natin. Ngayon, ang kausap ko naman ngayon is yung asawa ko po. Naliligo pa lang po siya, mamaya magbibis na po yan. Papasok na po sa trabaho. Nakapokus muna ako sa TV sa ngayon. Okay guys, doon po muna tayo magtatapos mamaya po. Update tayo pagdating ni Prince ha. Okay, bye!